Good day everyone, my name is Mariel Teves from BSES 4B and today I will discuss the minimum tillage. Minimum tillage, it is the reduction of the frequency and intensity of soil tilling. It is an agricultural practice aimed at reducing the disturbance of soil compared to conventional tillage methods. So, yung minimum tillage, siya yung paraan ng pagsasaka kung saan kaunti lang yung nahalongkat na lupa. Hindi palaging binabaliktad o hinahalukay yung lupa, kagaya nung sa traditional na pagsasaka. So, bakit nga ba ginagawa ang minimum tillage? Ang isang reason niya kasi para hindi masira yung lupa and para maiwasan yung soil erosion. And ang isa pa, para gumanda yung kalusugan ng mga lupa o yung mga tanim doon. Next is the nutrient management. Nutrient management involves strategic planning and application of plant nutrients to maximize crop productivity while minimizing environmental impact. This practice ensures that essential nutrients are supplied in the right amounts at the right time and using the right method to promote efficient plant growth. Ang nutrient management, siya yung maayos and planadong pagbibigay ng nutrients sa halaman and sa lupa upang maging healthy and lumaki yung mga pananim and maiwasan din yung sobrang pataba na nakakasira na sa lupa at sa halaman. And of course, para makatipid yung mga magsasaka at naging environmental friendly. Isipin mo na lang halaman parang tao. Kailangan niyang kumain para maging malusog. And dapat hindi sobra at hindi kulang. Parang balance lang yung pagkain. Ganun din yun sa halaman. Yan yung nutrient management. Next is the aspects of nutrient management. Number 1, soil testing. Regular soil tests help determine the nutrient levels present and what needs to be added for optimal plant growth. So, soil testing, siya yung paraan para i-check yung lupa kung kulang ba sa nutrients or sobra sa nutrients. Parang medical check-up. Next, number 2, balanced fertilization. Balanced fertilization, providing the correct balance of macronutrients, phosphorus, and micronutrients, ensures plants receive what they need without excesses that can harm the environment. So, yung balanced fertilization, siya yung tamang paglalagay ng pataba dun sa halaman. Ibig sabihin, sakto lang, hindi kulang yung paglalagay ng fertilizer doon. So, ano nga ba ang pangunahing kailangan or nutrients ng isang halaman? Number 1 is yung nitrogen and phosphorus and potassium. So, yung nitrogen, parang siya yung nag-help para lumaki yung mga dahon. And yung phosphorus naman, para naman yun sa ugat and yung sa bulaklak. And sa potassium naman, para lumakas yung halaman. Next, number 3 is the application, timing, and methods. Timing. Nutrients should be applied when plants can most effectively use them, often during key growth stages. So, yung timing, siya yung parang alamin mo kung kailan lang dapat ilagay yung mga pataba. Kung anong panahon mo lang siya ilalagay. Kapag maling oras, hindi magagamit ng halaman yung sustansya. So, parang sayang lang din. And yung method naman, paano ilalagay yung fertilizer. So, may iba't ibang paraan ng paglalagay ng pataba. Broadcasting, parang ikinakalat yung mga fertilizer doon sa lupa.
And yung number 2 naman, yung bonding, nilalagay naman yung mga fertilizer dun malapit sa may ugat ng halaman. And yung foliar filling naman, ini-spray yung pataba, yung fertilizer, direkta doon sa dahon. Yun lang. And number 4, use of organic and inorganic sources. Nutrient management can incorporate both organic sources, compost, manure, and inorganic fertilizer. Organic sources add to soil health over time by increasing organic matter. So yung organic, siya yung mga parang yung mga dumi ng mga animals. And yung inorganic naman, siya yung mga chemical fertilizer, and parehas silang importante sa halaman. Next, number 5, environmental considerations. Proper management reduces nutrient runoff into water bodies, which helps prevent problems like algal blooms and water contamination. So, para naman sa environmental consideration, pag tama yung paglalagay natin ng fertilizer doon sa halaman, so hindi matatangay nung tubig o yung mga pataba, so hindi maapektuhan yung ilog and hindi mamamatay yung mga isda doon. Yung mga reason kapag namali yung paglagay mo ng fertilizer is, number 1, nahuhugasan ng ulan. Number 2, napupunta nga yun sa tubig, napupunta din sa ilog. And number 3, nagiging marumi yung ilog. Number 4, dumadami din yung lumot dun sa ilog. And number 5, syempre, nasisira yung kalikasan. So, yung number 6, tamang paggamit ng technology. Eksakto lang yung dami ng fertilizer and tamang lugar kung saan ilalagay yung fertilizer. So, yung mga pwede mong gamitin na technology is number 1, GPS, para malaman mo kung saang bahagi ng lupa pwedeng ilagay yung fertilizer. Number 2, soil sensor, para malaman naman kung saang lupa lang ang kulang sa sustansya. And that's all po. Thank you.